Oras na po para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Susan. At dito, lalagay natin sa hot seat si Commissioner Rufy Biazon. Nakahapon ay nagbigay na ng pahayag sa publiko sa pamamagitan ng kanyang press conference. Ngayon ay mga dagdag na tanong na ibibigay natin sa kanya. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Para makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, fresh, nakatulog na kaya. Si Commissioner Rufy Biazon ng Bureau of Customs. Good morning po, Commissioner. Ganda umaga. Parang namayat ka. Parang After na sona, namayat ka. Mabilis naman. Pero papayat ka nga talaga pagka ganun. Pero ito ha, sir, ito lang ha, bago ka namin i-hot seat, ayan. Nasa linya natin ng telepono si Customs Deputy Commissioner Danilo Liv. Ayun, mabuti yun. Nagkausap na ba kayo? Yes. Deputy Commissioner. Deputy Commissioner, good morning. Hello, good morning. Sir, good morning. Nako, kayo po'y nag-resign at talagang wala na hong pigilan itong nangyaring ito? Irrevocable yung resignation ninyo, Deputy Commissioner? Well, basta nag-file po tayo ng resignation at bago po tayo nag-file ay nag-usap naman kami ni Commissioner Biazon. Eh bakit? Si Commissioner nga, itutuloy niya yung laban itutuloy niya yung laban, ba't ginawanan niyo? After na marinig natin yung speech ng ating presidente sa zona ay tayo po ay gumawa agad ng letter of resignation at i-file the following day. At yan naman para bigyan ng free hand yung liderato natin na makagawa ng mga desisyon para sa ikabubuti ng ahensya. Ano bang naramdaman ninyo nung naririnig niyo po yung zona ni Presidente? Well, yan po ay tayo naman ay nag-agree na marami pagkukulang yung buong ahensya in terms of pagganap ng ating mga tungkulin doon at kaya ng nasabi ng ating commissioner ay yan ay yung ating presidente ay ina-address. Hindi lamang yung commissioner kundi lahat ng nasa bureau. Kaya po natin ginawa yung letter of resignation na yan. Sir, totoo bang kasi sabi ho ng presidente, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha? Siyempre, kasama ho doon yung binanggit yung mga taga Bureau of Customs. Totoo ba yun? Yan nga pero sa pagganap ng tungkulin naman ay ako ay very confident. I'm sure ini-echo yan ng ating commissioner na sa ating panunungkulan, may pagmamalaki naman natin yung ating mga nagawa. Paghuli ng mga smuggled items in record-breaking numbers, yung mga pagbabago na ginawa natin at hindi po natin ikinahihiyayan. Nabigat yung mga binanggit ni Presidente at 200 billion pesos po nawawala sa pondo ng bayan, sa pondo ng bayan dito po sa smuggling na ito. Tapos binabanggit po niya, pati ho yung mga armas, mga droga, na-smuggle, papasok po sa bansa. Ano bang naging dahilan at tingin nyo, Deputy Commissioner, nagkaroon kayo ng problema doon sa pagpuksaho sa smuggling? Well, gaya ng masabi ko, tuloy-tuloy naman yung ating paghuli. Droga, armas, yung mga kargamento. Sabi ko nga, record-breaking numbers yung paghuli natin sa panunungkulan namin ni Commissioner Biazon. At sabi ko, ipagmamalaki natin yan. Sir, sa tingin nyo, bakit ba, siyempre si Commissioner Biazon, kayo po, naiupo dyan ng Presidente, with full confidence na kaya nyo hong sugpuin ang korupsyon dyan, dyan sa Bureau of Customs, na talaga namang hindi na ho yan, pag sinabi yung isa sa mga pinakakorrupt na agency, Bureau of Customs, bakit hindi ho masugpo-sugpo ba ang korupsyon dyan? Ano ba yung talagang problema dyan sa ahensyang yan ng gobyerno? Mahirap talagang gampanan yung tungkulin dyan kung hindi mo talaga kontrolado yung mga sitwasyon. Lagi kong binabanggit yung mga powerful forces bearing on the Bureau. Kung tayo lang sana ang masusunod, ginagawa natin yung ating tungkulin, pero talagang napakahirap. Hindi mo fully controlled yung sitwasyon dyan sa ahensya. Alright. Medyo malalim-lalim yun. Siguro kausapin natin si Commissioner Biazon. Ano bang napag-usapan niyo ba ito? Tanongin muna natin, una-una, bakit daw hindi revocable yung isinubmit yung resignation? Well, yung sa akin, hindi naman ako magpapaka-plastic. Sabihin ko naman na nanghihinayang ako sa binuhos ko na rin na effort at saka trabaho para simulan yung reforma. In the first place, hindi ko naman hiningi yung trabahong ito. Ito'y binigay ng Pangulo. Ngunit nung binigay na niya sa akin,
nakita ko yung vision niya, no, na magkaroon ng pagbabago dito sa isang ahensya na henerasyon na nating alam na may korupsyon. So, nanghihinayang lang ako sa effort na pinasok natin at yung nakikita nating direksyon na pwede gawin. Ngunit, sabi ko nga, kung sabihin naman ng Pangulo na, o sige, salamat. No? Dahil naghatid ako ng resignation ko sa kanya. So, sabi niya, o sige, salamat, panahon naman ng iba. Tanggapin ko yun. Pero kung sinabi naman niya, gaya nun, na nandyan pa yung kumpiyansa, then, ibig sabihin, tuloy tayo doon sa mission. No? Tuloy tayo doon sa programa. Anong kailangan mong bigay ni Presidente sa iyo na para mapuksa mo yung korupsyon sa customs? Kasi sinasabi nga ni Deputy Commissioner Danny Lim, mukhang tali ang kamay ninyo dahil may mga Sino may mga nakabaon na powerful block forces daw dyan Ano kasi, sa customs, marami interest ang involved. No? Whether galing sa pribadong sektor o galing sa public sector, marami yan. At marami dyan, sanay na. No? Dahil nung mga nakaraang panahon, hinayaan kasi mangyari yan. Ang isang mahalaga nangyari sa SONA ng Pangulo ay yung matinding statement ng Pangulo. No? Yun mismo ang kailangan namin para lahat ng mga nasa paligid na nagnanais na gamitan na impluensya over customs, maliwanag sa kanila na kung kikilos kami, kasi direktiba talaga ng Pangulo yan. Ang importante dito is yung political will ng national leader natin, ng Pangulo. Dati naman na niyang pinakita sa amin yun. No? Actually, napagsabihan na niya ang Bureau of Customs nung unang anibersaryo na nandyan ako Na-appoint ako ng September 2011. Noong February of 2012, sinermonan din niya ang Bureau of Customs. No? Puro sermon pala. Akala natin tatalab dun sa mga kasamahan, no? Kaya nga to the point, di ba, kung matatandaan nyo ilang buwan na nakaraan, nagkaroon pa ako ng statement na siguro isa doon sa option na dapat nating isipin, yung pagbuwag ng customs at pagtayo ng bago. Sinabi niya, yes, sinabi kasi niya. ganun katalamak problema. No? Ano niya, ugat-ugat ako na mismo yung nagsabi nun, di ba? Pinagtawanan nga ako ng iba doon sa panukala kong yun. Pero yun naman kasi pinaghugutan natin sa isang example sa ibang bansa na sobrang talamak ang problema nila sa customs, ganun ang ginawa. Binuwag yung customs, nagtayo ng bago. Pero Commissioner, noong 2012, binimbang na yung mga tauhan po ninyo ni Presidente. What made you think na itong pagharap sa SONA ni Presidente, binibimbang kayo, tatago sa damdamin ng mga korap dyan? Iba kasi pag SONA, di ba? Dati kasi nagsalita ang Pangulo, anniversary, no? So yung iba nasa isip siguro, no, yun nga, sabi nga ng Pangulo, kung makapalang muka, akala, sige, lalampas din yan. Pero ngayon na sa SONA mismo at lahat ng attention ng buong bansa ay naroroon, no? Mabuti. Kaya nga mas mabuti rin na nakaharap din lahat ng mga top leaders ng ating bansa diyan sa statement ng Pangulo na yan. So, gaano ba kalakas yung mga sinasabi niyo mga may impluensyang Puwersa dyan na parang, diba, mas may impluensya pa sa presidente natin na hindi kayang buwagin? Well, ang impluensya kasi malawak no? Lalo na kung nasa kapangyarihan o kaya nasa isang mataas na estado sa lipunan, no? So tayo naman, bilang hepe ng ahensya, kailangan mo rin i-manage yung mga ganyan na sitwasyon. Ang isang advantage ko na lang number one is nandyan yung confidence ng Pangulo, no? And number two, syempre yung pinanggalingan ko, galing ako ng Kongreso So kahit paano, meron tayong stature, no? Na pwede naman tayong tumindig doon sa sarili natin. Unlike kung easily influenced ang Commissioner of Customs, easily swayed, mas mahirap yun, no? Dahil yung influensya ang sinasabi nga natin, madali nilang makuha yung gusto nila. At ganun ang nakasanayan sa Bureau of Customs. Sa mahabang panahon, ganun kasi. Without naming names, Commissioner, meron na ba diyang may influensyang taong tumawag sa inyo para umareglo o alam niyo yun, may mga tao kayong gustong sibakin pero sinasagit? Wala namang nagganon sa akin so far. And I think yun nga kasi yung advantage ko, no? Yung pinanggalingan ko mula bago ko napasok dito at yung direct line natin sa Pangulo, no? Dati natatanda ako, binanggit kayo, revamp. Parang inabutan na kayo ng SONA, wala pang revamp. Well, ito kasing revamp namin, dapat yan every quarter. Simula nung aking January na revamp. Nag-reshuffle ako noon, no? Tapos dapat every quarter. Yung unang quarter, umabot naman tayo sa election ban. No? Nung pangalawang quarter, which is end of yung start ng June, no?
meron namang nabubuo kami ngayon na major move with the Department of Finance. Kumbaga, higher level pa. So, yun ngayon yung pinaghahandaan natin instead of yung sa level ko na reshuffle. Pero still, sabi ko nga sa mga tao ko, huwag niyong iisipin na lusot na kayo because nandyan naman talaga yung ating authority and kapangyarihan. It's just that yung planong ginagawa ngayon ng ating pinaghahandaan. What else can we do para mapuksa yung problema rito? Alam niyo, una talaga dyan yung pagbabago ng basic law ng customs. Siguro yung iba iniisip, hindi, madali na magtanggal ka lang ng tao. Actually, yun naman ang palagi ng ginagawa sa customs. Pagka may hindi nagustuhan, tinatanggal yung tao. Pero bakit yung kalakaran nandyan pa rin? Diba? Sabi nga, commissioners come and go. Madalas yung commissioner pa natatanggal. Pag tinanggal niyo ba lahat yung involved sa corruption, wala na matitira? May matitira, pero yung ipapalit mo, sigurado ka bang hindi na manululong din? Kasi ganun kalaki ang temptation at ganun kalaki ang influence. So, yung... Ngayon, ang sinasabi ko nga dito, janitor nga dyan, nakapajero eh. O, yun nga ang malino na indikasyon eh. Yun nga ang malino na indikasyon na talagang talamak yung corruption. Kasi nga, yung sistema allows it eh. Kaya nga sinasabi ko na bakit hindi na natin i-upgrade yung ating batas, no? Kasi itong batas na to, yung procedures natin dyan, yan na yung na-master kung paano gamitin eh. Anyway, meron naman tayong commitment sa international customs community no, na i-upgrade natin yung batas natin. Commitment natin yan eh, para umabot tayo sa world standard. Ang mangyayari kasi doon, mababago natin yung mga proseso sa loob, mababawasan yung tinatawag na human intervention, no? Na yun naman ang sanhi ng korupsyon, no? Kasi ang sinasabi nga natin dito, ang environment dyan, merong puwersa, no? O yung mga importers, brokers, mga negosyante, na may matinding pangangailangan. Yung mailusot yung kargamento nila, no? Nang mabilis, nang walang masyadong gastos. Pero meron kang puwersa, no? Authority, na pwedeng humarang sa kanila using existing procedures. So alam mo na mangyayari doon, kung ikaw nagpaparating, tapos ako taga-customs, harang-harangin lang kita, hanapan kita ng kung ano-anong problema, anong gagawin mo? Sir, ito parang... Yun yung environment. Kaya sabi nga, yun yung baguhin natin din. May natanggal na ba kayo? Marami na kami natanggal. Malaking fish diyan sa Bureau of Customs na involved. Alam niyo naman, siyempre, yung procedure ng tanggal is kung ang pag-uusapan natin, dismissal from service. There's a process involved. Dapat may mga na-dismiss na mga up to the level of deputy collectors. Ito over the several months. No? So may mga dumadaan din sa proseso ngayon at natatanggal. Naku, mas maganda isang araw, magpa-press con ka uli, Commissioner, tapos ihaharap mo na yung tinanggal namin to. Diba? Yung mga ganyan. Deputy collector, itong collector na ito. Ano kaya tingin ng mga kababayan natin, bakit hindi masugpo yung korupsyon sa customs? Alamin nga natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Patin. Maki. Morning! Morning. Oo, huwag ka rin patumpik-tumpik din. Kasi sinasabi nyo kanina, habang fresh na fresh tayo, nandito tayo sa may palengke. Tanungin natin, ating mga kababayan. Ate, nakinig ka ba ng SONA? Para sa akin, okay lang yung mga sinabi ni Pinoy. Kaya lang, siyempre yung iba dapat na sinasabi niya, totoo pa rin niya. Totoo pa rin niya. O yun, napakinggan mo yung mga nasermonan. Oo naman. So, ano sa tingin mo doon sa mga ahensya ng gobyerno na nasermonan? Ay, sa panahon ngayon kasi maraming mga nangyayaring anomalya na hindi natin masabi na dapat kung ano yung maganda sa pananaw ng tao. Dapat, ikaw, ano pa pananaw mo? Dapat ba pag nasermonan, magbitiw na? Ay, hindi naman. Siyempre, bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon pa. Ayan. May chance pa rin, ha? Hindi naman ganun kadali. Parang di malantay yung gulay mo. Iwan na kita. Ganap tayo ng mga big fish. Ay, ito, small fish lang tuyo eh. Ate, ikaw, nakakamig ka ba ng SONA? Opo. Anong tingin mo sa SONA? Sasabi ko lang kasi hindi naman lahat ng magiging presidente. Kayang anuhin lahat yung korupsyon, di ba? Linisin. Oo. Hindi lang sa loob ng 6 na taon malilinis. Kaya nga siya meron mga gabinete, mga ganun eh. Bigyan natin ng pagkakataon pa. Pagkakataon. Chance talaga, no? Oo, kasi hindi naman lahat. Ikaw, anong tingin mo sa customs? Nalinis na ba ang customs? Tingin mo? Hindi pa, kasi marami pang pinapalusot ng mga kontrabando di ba? Kaya hindi pa rin malinis. Hindi pa rin, para kasi Pinoy Oo, kasi pinangalanan niya yung mga hindi naman niya inaanuhan, inaaksyonan pa. Dapat, wala pa rin, dapat tanggalin niya, palitan ng bago. Palitan ng bago, Tignan natin naman itong mga karne-karne. Ang habang sariwa. Parikoy, lagay dito yun. Ikaw na lang, kakahiyaan pa kayo dyan. Fresh na mga karne, anong tingin mo sa SONA ng Pangulo?
Okay naman po. Okay yung ano niya, yung panalitan niya. Sana sinabi niya sa custom na maraming mga ginagawang mali. Sana sa iba titingnan niya yung sinasabi niya nga umanda kayo. Malapit ko na yung makilala. Dapat yung ibahin niya rin. Lahat. Sunahin niya lahat. Sunahin niya lahat. Oo, para sa bayan yun. Baka para wag walang kurap, walang mahirap. Okay, kakakain mo ng karne, baka na-high blood ka. Lipat tayo dito. Lipat tayo dito. Pabalik tayo sa mga tendera ng ano to? Labanos, mustasa, ate. Ay, good morning po. Good morning. Ano tingin mo sa zona? Sa zona po, para sa kurap. Ganyan. Sige. Sa kurap po, hindi natin maiwasan talaga yun. Sakit na ng gobyerno yan. Dapat yang magkaisa na lang lahat. Yun Kasi sinasabi ng Pangulo, pag walang kurap, walang mahirap. Ay, nasa tao na lang nga yan eh. Dapat yan, magpursige na lang tayo, bawat isa. Magpursige rin. Magpursige na. Ay, yung mga anomalya, ano dapat nang ginagawa? Oy, sila na lang ang gagawa ng ano nila. Paraan kung paano maano yung mga kurap-kurap na yan. Nung pinangalanan itong mga nasa zona ng Pangulo, no, na sinermonan, anong tingin mo? Anong tingin mo sa kanila dapat? Anong dapat nilang gawin? Okay lang. Hindi naman sila dapat tanggalin eh. Bakit patatanggalin sila eh? Sila na yung nakaupo eh. Okay lang yun. Tama lang na sila na lang ang silang nakakaalam nun eh. Anong dapat nilang gawin ngayon? Pagpursigin nila yung trabaho nila. Pursige lang. Para sa kanilang kabuhayan. Ituloy ang tama. Ituloy ang tama. Itigil ang kurap. Ayan. Tata dito. Ito mukhang kalamansi. Anong tingin mo sa zona? Sa atin, sa mga sinasabi ni Pangulong Aquino tungkol sa mga kurap. Sa mga kurap naman ng ganyan sa atin nagsisimula yan Talagang, kumbaga sa kurap, kumbaga sa Pilipino, sakit ay cancer. Hindi na natin mawawala sa ating mga tao yan. Hindi na mawawala. Hindi na mawawala yan. Kumbaga talaga sa cancer ay sakit na talaga yan. Diyan na tayo malulugmok. May gamot Di ba? Anong gamot sa'yo? Hindi na magagamot yan. Hindi na magagamot. Hindi na magagamot yan kahit kailan. Kahit kailan. Sige, muna ko mga kalamansi juice. Lipat na tayo rito. Magpanghuli tayong statement. Ay, ate, ano ba tinitinda mo? Sibuyas. Ano nang tingin mo sa zona at sa mga ahensyang nasermonan? Para sa akin, tama yung ginawa ni Nonoy. The best yan talaga. The best? The best talaga na yung mga nangungurakot yan talaga ang dapat niyang tutukan. Huli na lang. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi niya sang humuhugot ng kapal ng mukha, mga ganon? Ang dapat ginagawa? Yung mga dapat yan, pinapaalis na, hindi na pinauupo yan. Hindi na pinupo? Hindi na pinauupo dahil nangungurakot. Sa labas na lang, standing room only. Doon na lang sila sa loob ng bahay nila. Sa bahay nila. Ayan, sari-sari nga ating masa, sinasabi nga nila. So, bigyan ng pagkakataon, yung tama at yung mga talagang nakikita na talaga lantaran at hindi na dapat pinaupo pa sa labas ng bahay o sabi nga ni ate, sa bahay na lang sila manatili. Balik sa inyo, Susan, Joel. Thank you, Maki. Siguro, Joel, kunan na natin ang final message si Commissioner Biaso. Ano ba aasahan namin sa inyo? Hindi kayo magre-resign na uli. Hindi na muna. Hindi ko masasabi kung kailan hanggang kailan yan. Day to day ako dyan sa customs. Ano kaya yung magpapaano sa'yo talagang this is final, Pagka talagang na. Well, pagka nakita ko na talagang hopeless na doon, So, ganito lang yung. Pagka ang dahilan ko ay hopeless, then, there's no need na lang natin yung tindahan. Ito, so yung aasahan. Ngayon, parang gusto namin marinig sa'yo, Commissioner. Tamaan na ang tatamaan, sagasaan na ang masagasaan. Sa atin po, tuloy yung aking three-pronged reform program. Ngayon lang mas may dagdag na anghang. Lalong-lalo na yung Pangulo mismo ang nagpahayag ng kanyang frustration. So sa aking mga kasamahan sa Bureau, unang-una nga sabi ko, ito na yung pagkakataon ninyo na magbago. Matagal ko na silang pinagsabihan na magbago, pero ngayon Pangulo na nagpahayag nga, sana naman makinig na. Dahil ang kasunod na nung pakiusap, dagok. Diba? Ganun lang naman yun kung hindi madaan sa sa usapan, magandang usapan, di ba? Daanin mo sa paspasan. Pasensyahan na lang. Oo, kaysa naman kayo masabihan ulit. Oo. Wawa naman si Commissioner Biason. Sinabi, yung ba namang kamukha ni Kayong sponge Ano ba naman yan? Makapal ba naman ang mukha ni Commissioner Biason? Sige, abangan namin yung mga magiging development yan. Commissioner, thank you po. At nakumarap kayo ngayon sa amin. At siyempre kay Customs Deputy Commissioner Danilo Lim na sa pakikipagbalitaan nyo sa amin ngayong umaga.